Bago po tayo magsimula ay shout out po muna tayo at medyo matagal ng konti hindi tayo nakapag-upload dahil umuwi po ako ng Marinduque probinsya ko po. Shout out nga pala kay Lodi Marvin Luha, salamat, masarap mong suka, kay Lodi Dankis Luha, Dark of Reaper, Lodi Christmas 6043, Lodi Raymond Gabisan, Lodi Jerry Conjetia, Lodi User Zai N5BX, Lodi Nolito Aradilos, Lodi Jemerson Bolanos, Lodi Icebox, Lodi Reggie Lesoy, at Lodi John Papio. Balik na po tayo sa ating kwento. Ika-114 na kabanata. Sa pagpapatuloy. Pagkatapos ng ginawang pag-atake ni Blade Master, makikita ang malaking bahagi nito ay nasira at makapal na usok ang nagmumula dito. Si Blade Master ay nakatingin sa butas na gawa ng kanyang ginawang atake na sinasabi sa kanyang sarili na hindi daw niya makita ang bangkay ng bastardo. Nagulat si Blade Master nang makita niya si Black Orchid na naghahanda ng isang malakas na pag-atake na naglalabas ng enerhiya. Sinasabi nito na tulad ng inaasahan, nagtataglay daw siya ng kakayahan na angkop sa Extraordinary Triad. Dagdag pa niya na kahit na daw sa bagong Black Flower League, ito daw ay magiging mahirap. Nagulat sa kanyang napakinggan si Black Palm Blossom na sinasabi niya sa kanyang isipan na bagong tayong Black Flower League. Sinabi pa niya sa kanyang isip na ano daw kaya ang binabalak ni Black Orchid. Tinitingnan ni Blade Master habang si Black Palm Blossom na unti-unting tumatayo na sinasabi ni Blade Master sa kanyang sarili na ang Black Flower League daw ay may nararapat na malahalimaw na kasapi para makayanan niyon. Nakatayo na ngunit nakahawak sa kanyang tuhod si Black Orchid na sinabi sa kanyang isip na siguro daw naman si Shimbaek ay nakatakas na ngayon. At sinabi niya sa kanila na wala naman daw siyang balak na labanan silang dalawa. Tumayo ng tuwid si Black Orchid na mukhang aalis na. Nang makita ito ni Black Palm Blossom ay sinabi sa kanya na saglit lang daw. Sabihin daw sa kanya kung kaninong utos ang nasasakupan niya. Biglang naglabas ng enerhiya si Blade Master at sinabi sa kanya na kung tanga daw ba siya, mukhang nakalimutan na daw niya kung sino siya. Sa tingin daw ba niya na hahayaan niya na makatakas ito? Mabilis silang sabay na tumalon habang si Black Palm Blossom ay naiwan na sinasabi na Black Orchid. Makikita ang kakahuyan kung saan sila Black Orchid ay hinahabol ni Blade Master. Lumingon si Black Orchid na sinasabi kay Blade Master na ang kanyang chingkung daw ay hindi lang nakasalalay sa kanyang katanyagan. Chingkung ay isang diskarte sa pagsasanay para sa pagtalon sa mga patayong ibabaw mula sa Chinese martial arts. Lumiwanag ang mata na sinabi ni Blade Master, manahimik daw siya. Pagkatapos ay lumingon si Black Orchid na sinabi sa kanya na mamili daw siya kung patuloy niya siyang hahabulin o iligtas sila. Nagulat si Blade Master nang mapakinggan niya ang sinasabi nito at nagtatanong na kung ano daw yon. Biglang tumira sa ibaba ng kanyang enerhiya na Endless Killing Divine Technique, Index Finger. Na ikinagulat ni Blade Master na dumaan sa kanyang gilid patungo sa dalawang maglolo na ikinagulat ng mga ito. Malapit nang tumama ang enerhiya sa maglolo na nakanganga at gulat na gulat. Mabilis na hinarang ni Blade Master habang nakatingala sa kanya ang maglolo. Naharang ni Blade Master ang enerhiya pagkatapos ay isang malaking pagsabog na makikita si Blade Master sa gitna. Na mabilis na niyakap ng matanda ang kanyang apo. Nakatingin ang maglolo sa bumabagsak na katawan ni Blade Master sa ilog. Lumipat ang eksena kung saan si Yang Hojon ay nakadapa sa harapan ni Shimbaek. Nagulat si Shimbaek nang mapakinggan niya si Yang Hojon na nagsasabi na hindi pa daw tapos. Habang nakadapa pa rin siya na nakatikom ang mga kamao. Sinabi pa niya na dapat daw ay alam niya kung nasaan ang kanyang senior brother. Inangat ang mga binti at sinabi ni Shimbaek na kung siya daw ba ay patuloy na magsasabi ng kalokohan niya. Siya daw talaga ay may matigas na ulo. Makikita ang mukha ni Yang Hojon na sinipa-sipa ni Shimbaek na dumadaing ng sakit. Pagkatapos ay tumitig si Shimbaek kay Hojon na sinabi sa kanya na meron daw na siyang naaalala na taga-Hainan sect din pagkatapos nakapatong ang mga paa ni Shimbaek sa ulo ni Yang Hojon na sinabi na pareha silang makulit na katulad niya. Na nagtataka at ikinagulat niya ng kanyang marinig. Makikita ang isang maiksing flashback na tinuturok ng karayom si Iwa sa katawan ni Shimbaek na sinasabi niya na ang tao daw na yon ay walang iba kundi isang mahina pero matigas talaga ang mentality niya, kung kaya naman ay pinadala na siya niya. Nagulat si Yang Hojon na malakas na sumigaw na tinatanong kung sino daw ang hinayopak na yon.
Sumagot si Shimbaek sa kanya na siya daw ang bagong pinuno ng kultong demonyo na muling bumangon. Sinabi pa niya na kung hindi daw dahil sa kanya, ay hindi sa makakakuha ng key point exploding pill pagkatapos ay tumawa ito. Nakatikom ang mga kamao na sinabi sa kanyang isip ni Yang Hojon na ang ibig lang daw ba nitong sabihin ay nasa demonic cult ang kanyang senior brother. Sinabi pa sa kanya ni Shimbaek na batang makulit, pwede rin daw siyang maging perpektong test specimen para sa demonic cult. Pero sayang daw naman dahil siya daw ay mamamatay na dito. Pagkatapos ay ngumiti ng kakaiba si Shimbaek na nakatingin kay Yang Hojon. Napalingon si Shimbaek sa kanyang tagiliran nang mapansin niya ang dalawang uri ng enerhiya na paparating sa kanya. Mabilis na hinarang ni Shimbaek ang enerhiya ng kanyang isang kamay. Pagkatapos ay makikita ang kanyang palad na puno ng gasgas sa pagsalo ng enerhiya. Tumira pala si Namungmai ng kamihamiha na sinasabi niya na hoy matandang lalaki, sinabi mo ba ngayon lang na demonic cult? Makikita ang muka ni Namungmai ay nanggigigil na naman nang maisip niya ang dalawang matanda na kambal na nagmula sa demonic cult. Na sinasabi niya sa kanyang isip na ang mga umatak daw sa kanilang kapatid ay ang twin blood demon. Ang mga hayop na mayayabang na yon ay nagmula sa demon cult. Tulad daw sa naiisip niya, ang demonic cult ang nasa likod ng key point exploding pills. Mabilis na tumalon si Namungmai sa ere na sinuntok ang muka ni Shimbaek na wika na sabihin daw sa kanya ang lahat ng nalalaman niya tungkol sa kulto ng demonyo. Nagulat si Namungmai nang tinawanan lang siya ni Shimbaek na sinabi pa nito na bata. Habang ang ilong nito ay duguan na sinabi pa niya na siya daw ay kumilos ng walang pag-iingat nang hindi alam kung kailan. Titigil. Dagdag pa niya na hayaan daw siyang ayusin ang kanyang ugali. Itinaas ang kanyang kamay na may enerhiya at hinampas kay Namungmai at Yang Hojon na tinamaan sila sa katawan. Napaatras silang dalawa habang si Yang Hojon ay umatras na natumba. Nakaluhod na sinabi ni Namungmai at nakatitig kay Shimbaek na kapag ang isang transcendente na tunay na martial master ay kumonsumo ng key point exploding pill, ito daw talaga ay siksik ang ginagawa niyang pagsuntok. Nakaupo na sinabi ni Yang Hojon na hindi pa daw sapat ang narinig niya tungkol sa kanyang senior brother. Pagkatapos ay hinarangan ng kamay ni Namungmai si Yang Hojon na sinasabi niya sa kanya na manatili lang daw siya sa kanyang likod. Sinabi pa ni Namungmai sa kanya na siya daw ay magiging isang pasanin lang sa kasalukuyang niyang estado. Tumugon na sumagot si Yang Hojon na pero at biglang dumaing ng sakit. Tumingin ng seryoso si Namungmai na may malalim na paghinga na sinabi sa kanyang isip na kailangan daw niyang huminahon. Hindi daw niya siya kayang pantayan sa kakayahan daw niya ngayon. Sinabi pa niya na kung kaya, ano daw ang mga pagpipilian niyang gawin. At biglang nagkaroon ng isang flashback. Na sinasabi ni Namungmai kay Black Palm Blossom na hindi daw siya makapaghiganti sa kasalukuyang antas ng lakas niya. Dagdag pa niya na nakikiusap kay Black Palm Blossom na siya ay turuan niya. Nakatalikod na sinabi sa kanya ni Black Palm Blossom na kung alam daw ba niya na kung anong klaseng grupo ang Black Flower League. Tumugon si Namungmai sa kanya na sinabi na ito daw ay ang nakatagong martial force organisasyon ng alyansa. Sinabi sa kanya ni Black Palm Blossom na siya daw ay may kalahating tama. Dagdag pa niya na gayunpaman, ang Black Flower League ay isa ring daw bilang assassination organization. Kaya, biglang mabilis na tinutukan ng kanyang spada si Namungmai at isang slash ng spada ang kanyang iniwasan na kanyang pinagtatakahan. Ngunit sa pagiwas niya ay naroroon kaagad ang spada ni Black Palm Blossom na ikinagulat ni Namungmai. Sinabi pa sa kanya ni Black Palm Blossom na kailangan daw nilang tapusin ang kanilang mga misyon kahit na sa lahat ng uri ng mabilis na pagbabago ng mga sitwasyon. Habang nakatutok pa din ang spada ni Black Palm Blossom ay sinabi pa niya na ang pag-iwas daw ay hindi ang katapusan. Pagkatapos ay makikita si Namungmai na malalim na nag-iisip habang sinasabi ni Black Palm Blossom na sa bawat pag-atake ay may isang susunod na galaw. Dapat daw siyang maghanda at mauna sa kanila. Magkaharap na sila na sinabi sa kanya ni Black Palm Blossom na ang pinakamahalagang bagay sa totoong labanan ay maliit na variable at flexible na pag-iisip. Kailangan daw niyang isama ang bawat magagamit na galaw sa laban. Makikita ang agila at ang ahas. Na sinabi pa niya na matutong lumikha ng mga variable kapag ang kanyang buhay daw ay nakataya at siya ay mananalo. Pagkatapos ay naiisip ni Namungmai ang lahat ng kanyang experience na sinabi pa niya sa kanyang isip na gamit ang lahat ng naranasan niya.
Nakatingin si Black Palm Blossom na sinabi sa kanya na kung magagawa ba talaga niya ito. Dagdag pa niya na kung sa tingin daw ba niya na bagay sa kanya na ito ay makinis na paglalayag upang muling ilarawan ang Twin Dragon's Twister na isang sword technique sa isang fist technique. Balik sa kasalukuyan. Naglabas ng enerhiya si Nambung Mae at lumiwanag ang mata. Gumamit si Nambung Mae ng technique ni Kalbo na a balance palm technique imitation. Na nakatingin sa kanya si Shimbaik. Pagkatapos ay nagulat ito na sinabi niya na ang maliit na trick na ito, saan daw niya. Hindi na naituloy ang kanyang sinabi at umataki si Shimbaik ng Purifying Palm, Cloudwind Steps, imitation. Mabilis na kumilos si Nambung Mae gamit naman ang teknik ni Moyong Bo na iniwasan ang ginawang atake ni Shimbaik. Nagulat ang matandang Shimbaik na napasabi na si Nambung daw ay napakabilis. At mas nagulat pa ito na nagtataka na mabilis na nakarating sa kanyang unahan si Nambung Mae. Pagkatapos makalapit ni Nambung Mae ay naghanda ito sa kanyang kamay ng enerhiya na tinawag niya na reverse transition at isang malakas na kamihami wave ang kanyang pinalabas na itinira niya sa matandang si Shimbaik. Makikita ang bakas ng kanyang ginawang atake sa sahig. Pagkatapos makikita si Nambung Mae na hingal sa dami ng enerhiya ng pinakawalan na patanong niyang sinasabi sa kanyang isip na kung tapos na daw ba ito. At dito na po nagtatapos ang ika-114 na kabanata.